King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1351. Spatial Shift. Sinundan ni Zhao Feng ang Spacetime Sacred Land Team habang lumilipad ito sa malayo. Ancient God Luoling, sino ang taong ito? Sa wakas ay hindi naiwasang magtanong ng isang miyembro ng pangkat. Bata pa si Zhao Feng, ngunit isa na siyang rank 8 Ancient God. Higit pa rito, kahit na walang Eye of Spacetime, napakahusay niya sa Spacetime Intent. Kahit na sa Spacetime Sacred Land, magiging mahirap na makahanap ng isang alagad na kasing husay ni Zhao Feng. Nakilala ko siya habang lumulusot sa Heavenly Demon Hall. Isa rin siyang infiltrator, at dahil lang sa pagtutulungan naming dalawa kaya kami nakaligtas. Sinulyapan ng Ancient God Luoling si Zhao Feng bago sinabi. Sa Heavenly Demon Hall, hindi niya nakita ang totoong anyo ni Zhao Feng. Natukoy lamang niya sa boses nito na hindi ganoon katanda si Zhao Feng. Kanina, nang makita niya ang totoong anyo ni Zhao Feng, bahagyang natigilan siya. Si Zhao Feng ay may magandang hitsura at mahusay na tindig. Kasama ang mahiwagang kaliwang mata at mapangarapan na pilak na buhok, mas lalo siyang naging palaisipan at nakakabighani. Isang infiltrator. Nagulat lahat ang mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Hindi nila inaasahan na ito ang pagkakakilanlan ni Zhao Feng. Interesado din silang marinig na ang Ancient God na sina Luoling at Zhao Feng ay tumulong sa isa't isa upang mabuhay. Ang Ancient God Luoling ay isa na ngayong rank 9 Ancient God, at sino mang makakatulong sa kanya ay tiyak na hindi simple. Anong faction ang miyembro ng Good Sir? Direktang tanong ng Ancient God Scarlet Firmament. Ang isang tao sa talento ni Zhao Feng ay malamang nakabilang sa isang malaking paksayon, marahil kahit isang God Realm Sacred Land. Ngunit kung si Zhao Feng ay kabilang sa isang malaking paksayon, bakit siya nag-iisang pumasok sa Heavenly Demon Hall? Bilang karagdagan, interesado rin siyang marinig kung ano ang layunin ni Zhao Feng sa paglusot sa Heavenly Demon Hall. Anong uri ng layunin ang magiging sulit sa kanyang pakikipagsapalaran ng mag-isa sa gayong panganib? Spiritual Race, Zhao Feng. Direktang sabi ni Zhao Feng. Sa pagbunyag ng kanyang hitsura, napakadaling malaman kung sino siya, kaya hindi na niya kailangang itago ito. Spiritual Race. Nagsimulang mag-isip ang mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Magpapalam muna itong si Zhao. Sa hinaharap, kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, bibisita ako ng personal para magpasalamat sa inyong lahat. Agad na nagpaalam si Zhao Feng. Hiniram lang niya ang kamay ng Spacetime Sacred Land para makatakas sa Heavenly Demon Hall, ngunit hindi niya intensyon na maglakbay kasama sila pabalik sa Spacetime Sacred Land. Pagkatapos ay paalam. Ang Ancient God Scarlet Firmament ay hindi sinubukang panatilihin siya. Paalam. Nagpaalam si Zhao Feng sa Ancient God Luoling at umalis. Ngunit pagkatapos ng kaunting distansya, bigla siyang huminto. Subukan natin ang Spatial Shift. Nangangailangan ang Spatial Shift ng Level 6 Space Intent, at bago pa ito makamit, sinimulan ni Zhao Feng na intindihin ito. Sa oras na ito, nahawakan na niya ang 70 hanggang 80% nito. Upang madagdagan ang pagkakataong magtagumpay, isinuot ni Zhao Feng ang Spacetime Robe. Buzz. Swish. Isang spatial vortex ang nagsimulang umikot sa paligid ni Zhao Feng. Unti-unti, lumiit ang spatial vortex, ngunit tumindi ang spatial ripples. Ilang sandali pa, bumagsak ang katawan ni Zhao Feng sa maliit na spatial vortex. Mahigit 10 milyong li ang layo. Buzz. Swoosh. Isang spatial vortex ang biglang lumitaw, at ang figure ni Zhao Feng ay dahan-daang lumabas mula rito. Ang isang shift ay maaaring sumaklaw ng higit sa 10 milyong li. Natigilan si Zhao Feng. Ang distansyang ito ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa distansyang sakop ng instant movement. Siyempre, ito ang unang pagkakataon na gumamit si Zhao Feng ng spatial shift. Mayroon pa siyang puwang para pagbutihin. Bilang karagdagan, kahit na ang spatial shift ay maaaring sumaklaw ng higit na distansya kaysa sa instant movement, ang sining na ito ay nangangailangan ng mas maraming oras upang maghanda, oras kung saan siya ay madaling magambala. Ancient God Luoling, paano mo nakilala si Zhao Feng? Ano ang kanyang layunin sa pagpasok sa Heavenly Demon Hall? Ilang miyembro ng pangkat ang agad na nagsimulang magtanong sa Ancient God Luoling.
Nabangga ko siya habang sinusubukang pumasok sa secret hall. Ang layunin niya ay iligtas ang kanyang alaga. Direktang tugon ng Ancient God Luoling. Iligtas ang kanyang alaga. Ancient God Luoling, niloko ka ng batang iyon, hindi ba? Ang isang matandang asul na buhok na rank 8 Ancient God ay bahagyang ngumiti. Sa kanyang pananaw, kahit na ang Ancient God Luoling ay may kahanga-hangang talento at kakilakilabot na lakas, siya ay napakabata pa at kulang sa karanasan. Ang Ancient God Luoling ay malamig na sumulyap sa taong ito, ngunit hindi siya tumugon. Tama, Ancient God Luoling, sa iyong lakas, kahit na naharap ka sa anumang panganib, na si Zhao Feng ay hindi dapat tumulong sa iyo sa anumang bagay. Biglang sabi ng Ancient God Scarlet Firmament. Kanina, kasama si Zhao Feng, masyadong awkward para sa kanya na magsabi ng kahit ano. Nagawa kong makapasok sa rank 9 ng buo dahil sa kanya. Iniwan ito ng Ancient God Luoling, hindi nagsasaad ng masyadong detalyadong paliwanag. Ano? Ang mga miyembro ng Spacetime Sacred Land ay natigilan nang marinig ito. Si Zhao Feng ang tumulong sa Ancient God Luoling sa pagpasok sa rank 9. Mayroong ilang mga tao na naruroon na pa rin ang rank 8 Ancient Gods, at lahat sila ay sabik na malaman kung paano tinulungan ni Zhao Feng ang Ancient God Luoling na makapasok sa rank 9. Ngunit sa sandaling ito, biglang bumaba ang mapang api na enerhiya ng kamatayan, at nagdilim ang mundo. Lahat ng miyembro ng Spacetime Sacred Land, kabilang ang Ancient God Scarlet Firmament, ay naging solemna. Lahat sila ay lubos na pamilyar sa enerhiya na ito. Ito ay pag-aari ng walang iba kundi ang God Lord Heavenly Solitude. Swish! Biglang may lumitaw na itim na figure sa kanilang harapan. Ang masasamang tingin ni God Lord Heavenly Solitude ay bumungad sa kanila, ang kanyang ekspresyon ay malungkot at maasim. Nasaan si Zhao Feng? Prangka na tanong ng God Lord Heavenly Solitude. Sa paglabas ng hitsura ni Zhao Feng, agad siyang nakilala ng Heavenly Demon Hall. Wala na. Agad na sabi ng Ancient God Scarlet Firmament. Wala na. Hahaha, masyadong insincere ang iyong Spacetime Sacred Land. Naglabas ka talaga ng tagalabas. Malamig na bumantong hininga ang God Lord Heavenly Solitude, at ang hindi nakikitang pressure ay agad na nagpabigat sa mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Lahat sila ay ngumisi, nakitang kahit huminga ay nahihirapan, at ang ilan sa kanila ay nanlilisik ng masama sa Ancient God Luoling. Mukhang hindi namin sinama si Zhao Feng, pero sinundan kami ni Zhao Feng. At hindi namin sinabi na miyembro siya ng Spacetime Sacred Land. Walang takot na sinabi ng Ancient God Scarlet Firmament. Tiwala siya na walang gagawin sa kanila ang God Lord Heavenly Solitude. Pagkatapos ng lahat, wala silang ginawang mali, at naruroon pa rin ang nakakatakot na presyon ng Spacetime God. Mabuti. Nanlalaki ang mga mata ni God Lord Heavenly Solitude habang nakatitig sa grupo, pinipigilan ang enerhiya ng kamatayan na kumakalat sa lugar. Kung hindi dahil sa katotohanang ginagawa ng God Lord Heavenly Solitude ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang sarili, lahat ng ordinaryong rank 8 Ancient Gods na naruroon ay nawalan na ng buhay. Mula dito, makikita kung gaano kagalit ang God Lord Heavenly Solitude. Ngunit ito ay lubos na nauunawaan. Ang kanyang pangunahing layunin sa pagbisita sa Heavenly Demon Hall ay ang kunin ang Heaven's Legacy Cat. Ang pagkuha ng mga resulta ng pananaliksik at iba pang mga kayamanan ay pangalawa. Sa kabila nito, sa kanyang pagbisita, tumakbo siya sa Spacetime God at napahiya. Ang mas mahalaga, ang Heaven's Legacy Cat ay nawala. Nagtitiwala ako na ang lahat ng miyembrong ito ng Spacetime Sacred Land ay hindi sinasadyang linlangan ako. Ang God Lord Heavenly Solitude ay unti-unting kumalma. Ang taong iyon ay nanakawan ng maraming kayamanan at mahalagang mapagkukunan mula sa Heavenly Demon Hall at pumatay ng maraming eksperto sa Ancient God. Saang direksyon siya umalis ngayon lang? Prangka na tanong ng God Lord Heavenly Solitude. Wala na siyang dahilan para i-target ang Spacetime Sacred Land. Malamang kakaalis lang ni Zhao Feng at malamang na maabyutan pa. Ang mga miyembro ng Spacetime Sacred Land ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ano nga ba ang espesyal sa Zhao Feng na ito na personal na pupuntahan ng God Lord Heavenly Solitude para hulihin siya? Doon. Itinuro ng isang daliri ang Ancient God Luoling. Ang ekspresyon ng Ancient God Scarlet Firmament ay kumikislap,
ngunit nanatili siyang tahimik. Ang Ancient God Luoling ay natural na tumuturo sa maling direksyon, ang eksaktong kabaligtaran na direksyon kung saan umalis si Zhao Fang. Natigilan si God Lord Heavenly Solitude at wala ring sinabi. Sa pag-iimbestiga kay Zhao Fang, natural niyang nalaman na si Zhao Fang ay kabilang sa spiritual race, at ang Ancient God Luoling ay eksaktong itinuro ang tapat na direksyon ng spiritual race. Ngunit maaaring hinulaan ni Zhao Fang na hahabulin siya ng Heavenly Demon Hall, kaya't ang pagpunta niya sa kabilang direksyon ay lubos na nauunawaan. Swish! Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang God Lord Heavenly Solitude. Nabawi ng mundo ang ningning nito, at naalis ang bigat sa katawan ng lahat. Ancient God Luoling, bakit mo ginawa iyon? Sinaktan mo ang isang God Lord. Tanong agad ng matanda na may asol na buhok. Lahat sila ay nakadama ng pananabik, paggalang, at takot sa mga God Lord. Tinulungan niya akong makapasok sa rank 9, kaya tutulungan ko siya ngayon. Hindi nababagabag ang Ancient God Luoling habang mahinang sumagot. Sa totoo lang, ang pagtulong ni Zhao Fang sa kanya na makapasok sa rank 9 ay bahagi ng isang deal, at natupad na ng magkabilang panig ang kanilang mga dulo ng bargain. Tara na. Tumahol ang Ancient God Scarlet Firmament. Bagamat nilinlang ng Ancient God Luoling ang God Lord Heavenly Solitude, kahit na nabigo ang God Lord Heavenly Solitude na mahuli ang kanyang target, wala siyang anumang matibay na ebidensya para i-claim na nilinlang siya ng Spacetime Sacred Land. Gayunpaman, kung babalik siya upang tanungin sila muli, ito ay magiging problema. Swoosh! Mabilis na umalis sa lugar ang mga miyembro ng Spacetime Sacred Land. Para naman kay Zhao Fang, abala siya sa pagsasaliksik ng spatial shift, hindi niya alam na nakaiwas siya sa isang nakamamatay na krisis. Buzz! Swoosh! Isang lalaking nakasuot ng pilak ang lumitaw sa gitna ng isang spatial vortex. Bagaman ito ay nangangailangan ng maraming enerhiya, ito ay lubos na katumbas ng halaga, dahil sa layo na nilakbay. Si Zhao Fang ay labis na nasisiyahan sa spatial shift. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay napakalawak, at bawat paglalakbay ay mahaba at nakakainip. Ito rin ang dahilan kung bakit halos lahat ng True God at Ancient God ay susubukang unawain ang space intent. Naglakbay si Zhao Fang gamit ang spatial shift, paminsan-minsan ay nagpapahinga. Wala pang 10 araw, nakarating siya sa labas ng Black Devil Peak. Nagtataka ako kung kumusta ang Ancient God Floating Spirit at ang iba pa. Napaisip si Zhao Fang. Nablock ang kanyang mga paraan sa pakikipag-usap nang makapasok siya sa Heavenly Demon Hall, kaya hindi na maaaring makipag-ugnayan si Elder Floating Spirit at ang iba pa kay Zhao Fang. Sa ngayon, ang yugto ng panahon para sa misyon ng pangangalakal ng spiritual race ay tapos na. Ang pangkat ng spiritual race ay malamang na nakabalik na. Buzz! Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata upang pagmasdan ang Black Devil Peak. Mula nang mag-evolve ang kanyang God Spiritual Eye, lumawak ang saklaw ng paningin nito, at mas nakakakita pa ito. Bukod dito, habang ginagamit ang kanyang mata, hindi siya matutuklasan ng sinuman, ngunit ang Divine Sense ay magiging dahilan upang agad siyang ma-detect ng mga eksperto sa parehong antas. Malamang umalis na sila. Nag-obserba si Zhao Fang sa maraming lugar, ngunit wala siyang nakitang palatandaan ng sinumang spiritual race experts. Nagtataka ako kung kumusta na si Kunyon. Biglang may naalala si Zhao Fang at bumulong sa sarili. Noong panahong iyon, naghahanda siyang sabihin sa spiritual race elders na isama si Kunyon sa kanilang pag-alis, ngunit sa kalagitnaan, nakidnap si Zhao Wei, kaya hindi niya naibigay ang kahilingang ito. Hanggat sinabi ni Kunyon sa spiritual race elders ang lahat, walang alinlangang magbibigay ng tulong ang Ancient God Floating Spirit. Ngunit nang obserbahan ni Zhao Fang ang tirahan ni Kunyon, nagdilim ang kanyang tingin. Sa panlabas na tuktok, isang bahay ang napapaligiran ng mga alagad sa labas ng tuktok. Kunyon, lumabas ka at makipagpalitan ng mga pointer sa amin. Isang matangkad at kalansay na kabataan ang malakas na tumawa. Basta matalo mo ako, maaari mong bawiin ang average na kalidad na divine artifact na nawala mo sa akin at maging numero 1 disipulo ng Outer Peak, na malapit nang pumasok sa Inner Peak. Tumawa ang binata habang patuloy sa pangungutya. Bilisan mo at lumabas, Kunyon, duwag mong pagong. Ilang dosenang Outer Peak disciples ang sumali. Kunyon,
Ilang beses na akong humingi ng instruction sa iyo, pero hindi mo ako binibigyan ng kahit anong mukha. Dahil iyon ang kaso, kailangan kong sirain ang iyong pinto. Ang skeletal youth ay nagbigay ng isang mabangis na ngiti at sinisingil sa pinto. Ngunit biglang, isang kakilakilabot na presyon ang bumaba. Boom! Bang! Ang skeletal youth ay nagsuka ng dugo habang siya ay hinaypan paatras. King of Gods, Kabanata 1352. Ang taong hinahanap. Sa loob ng kanyang silid, narinig ni Kunyon na ang skeletal youth ay malapit nang sirain ang kanyang pinto at nanginginig. Dahil pareho silang outer peak disciples, ang skeletal youth ay parurusahan dahil sa pagpilit niyang pumasok sa silid ng kapwa niya disipulo. Gayunpaman, ang mga aksyon ng skeletal youth ay nasa utos ng True God Cloudbreaker, at ang True God Cloudbreaker ay isa ng marangal at iginagalang na core disciple. Ang katulong na namamahala sa mga outer peak disciples ay hindi gustong masaktan ang True God Cloudbreaker, kaya pumikit siya. Alam na hindi niya maiiwasan ang laban na ito, binuksan ni Kunyon ang kanyang pinto. Pero biglang may bumaba sa harapan niya. Sa parehong sandali, isang nakakagulat na presyon ang kumalat palabas. Ang kalansay na binata ay agad na itinapon pabalik sa lupa, hindi na nakabangon muli ng ilang oras. Ang iba sa lugar ay agad na naramdaman na may isang bundok sa kanilang mga balikat, at nakita nila kahit na hirap na tumayo. Ito. Sino? Senior brother. Ang skeletal youth ay nakatingin sa takot kay Zhao Fang. Ang kapangyarihan ng taong ito ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon. Ang isang pangunahing disipulo lamang ang maaaring magkaroon ng gayong kakilakilabot na lakas, ngunit ang kabataang kalansay ay hindi naaalala ang isang taong tulad nito sa Black Devil Peak. Thud. Ang lahat ng iba pang mga alagad sa labas ng tuktok ay lumuhad. Kunyon, bakit nandito ka pa? Biglang tumalikod si Zhao Fang at nagtanong. Gulat na tinitigan ni Kunyon ang ekspertong ito, nagnanais na malaman kung sinong nakatatandang kapatid o kagalang-galang na elder ang nagpasyang tulungan siya sa pagkakataong ito, ngunit nang makita niya ang mukha ni Zhao Fang, natigilan siya. Ikaw ay Zhao Fang. Si Kunyon ay sumigaw sa alarma. Bagamat nagbago ang kulay ng kanyang mata at buhok, hindi naman ganoon kaiba ang mukha. Alam din ni Kunyon na ang kaliwa ni Zhao Fang ay patuloy na nagbabago. Nang tawagin ni Kunyon ang pangalan ni Zhao Fang, isa o dalawa sa mga panlabas na disipulo ng Black Devil Peak ang ngumisi. Ang isa sa kanila ay ang skeletal youth. Si Zhao Fang ng spiritual race. Agad na bumangon ang kalansay na binata, wala nang respeto sa kanyang mukha. Siya ay orihinal na naniniwala na ito ay isang nakatatandang kapatid o elder ng Black Devil Peak, ngunit ito ay talagang si Zhao Fang. Si Zhao Fang ay miyembro ng spiritual race, kaya likas na mali para sa kanya ang pag-atake sa mga disipulo ng Black Devil Peak. Bukod dito, wala man lang siyang nagawa kay Zhao Fang, ngunit unang hamampas si Zhao Fang. Bilang karagdagan, ang taong sumusuporta sa skeletal youth, True God Cloudbreaker, ay isa ring pangunahing disipulo, na may katulad na katayuan kay Zhao Fang. Zhao Fang, naglakas loob kang pumasok sa Black Devil Peak at atakihin ang isang disipulo. Maghintay ka na lang dito para maparusahan. Malamig na sabi ng skeletal youth. Hindi nagpakita ng takot si Zhao Fang, ni hindi man lang sumulyap sa binata. Ganito. Malapit nang marating ni Kunyon ang kanyang breaking point, kaya agad niyang ipinaliwanag kung ano ang nangyayari. Noong una, nang mawala si Zhao Wei, nagpadala ang Black Devil Peak ng maraming tao para hanapin siya, ngunit walang nakita. Kaya, maaari lamang sabihin ni Kunyon sa spiritual race elders ang lahat ng bagay sa kanyang sarili sa pag-asang makatakas sa lugar na ito. Sa kasamaang palad, ang True God Cloudbreaker ay lihim na nagpadala ng mga tao upang ikulong si Kunyon sa kanyang tirahan, na naging dahilan upang mapalampas niya ang pagkakataon. Pagkatapos, si Kunyon ay paulit-ulit na pinuntirya ng True God Cloudbreaker na may layuning dambungin siya ng lahat ng kanyang mga kayamanan at mga divine artifact. Hindi nagtagal, napilitan si Kunyon na tumanggap ng laban. Naniniwala siya na, sa pamamagitan ng kanyang tatlong katamtamang kalidad na mga divine artifact, maaari niyang labanan ang kalansay na kabataan. Ngunit sa kanyang sorpresa, ang skeletal youth ay nakatanggap ng isang average na kalidad na divine artifact mula sa True God Cloudbreaker.
Ang divine artifact na ito, na sinamahan ng kanyang sariling napakalakas na lakas, ay nagresulta sa pagkatalo ni Kunyon, at napilitan siyang isuko ang isa sa kanyang mga divine artifact. Dadalhin kita mula rito. Diretsyong sabi ni Zhao Feng. Pagkatapos ay tumalikod siya at binigyan ng malamig na titig ang kalansay na binata. Sa isang iglap, naramdaman ng skeletal youth na parang bumabagsak ang langit, ang kanyang katawan ay nasa ilalim ng sobrang presyon na hindi siya makagalaw ng isang kalamnan. Mamatay. Tumahol si Zhao Feng. Ang kaluluwa ng skeletal youth ay agad na dinurog ng isang malakas na puwersa. Thud. Bumagsak ang katawan niya sa lupa. Isang interspatial na dimensyon ang lumutang palabas sa kanyang katawan at sa gilid ni Kunyon. Habang kinuha niya ang interspatial na dimensyon, si Kunyon ay naging labis na nasa sabik. Ito ay kapangyarihan. Pumapatay bilang nalulugod, pagpatay sa mga true god na parang mga langgam. Sa sandaling ito, boom, boom, dalawang malademonyong enerhiya ang biglang bumaril mula sa labas ng tuktok. Sino ang pumupunta doon na pumapasok sa Black Devil Peak? Dalawang ancient god evil daw ang sumugod patungo sa kinaroroonan ni Zhao Feng. Dumiretso si Zhao Feng sa sensory array ng Black Devil Peak. Kahit na hindi niya sinasadyang ilabas ang kanyang aura, malalaman pa rin ng Black Devil Peak ang kanyang pagdating. Swoosh! Swoosh! Dalawang figure ang mabilis na lumitaw. Iniskan nila ang lugar, at nang makita nila ang kalansay na kabataan, nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Elder. Ang mga alagad sa labas ng tuktok ay yumuko lahat. Zhao Feng, walang kabuluhang pinasok mo ang Black Devil Peak at pinatay ang isa sa mga disipulo nito. Wala ka bang pakialam sa Black Devil Peak? Malamig na tanong ng isa sa mga elder. Tinulungan kitang maglinis ng bahay. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zhao Feng habang pinagmamasdan niya ang dalawang ancient god, ang kanyang katawan ay naglalabas ng hindi nakikitang presyon. Pinangangasiwaan ng dalawang ancient god elders ang outer peak, kaya rank 7 lang sila. Maaaring patayin ni Zhao Feng ang isang taong may ganitong antas ng lakas sa isang sulyap lamang. Rank 8. Agad namang lumuwag ang mga ekspresyon sa mukha ng dalawang elder. Ito ay pagkamatay lamang ng isang outer peak disciple. Nadama nila na ang isang junior na umaarte ng walang pakundangan ay nangangailangan ng malupit na aral, ngunit hindi nila inaasahan na si Zhao Feng ay isang rank 8 ancient god. Batay sa kanilang nalaman, kamakailan lamang ay pumasok si Zhao Feng sa rank 7. Paano siya nakarating ng napakabilis na rank 8? Zhao Feng, dahil nakapatay ka ng isang disipulo ng Black Devil Peak, hindi ka basta-basta makakaalis. Dapat kang magbigay ng paliwanag sa aming mga nakatataas. Ang dalawang elder ay nagsalita sa mas mahinang tono, nagpa siya na iwanan ang bagay na ito para sa mga miyembro ng upper echelon na hawakan. Sige. Tumanggo si Zhao Feng. Hindi malaking bagay ang pagpatay sa isang outer peak disciple, ngunit gusto rin ni Zhao Feng na tanggalin ang isang outer peak disciple. Ang dalawang aksyong ito na pinagsama-sama ay tunay na ginawang parang bastos at mayabang si Zhao Feng, na hindi nagpapakita ng paggalang sa Black Devil Peak kahit ano paman. Sa conference hall. Ito si Zhao Feng. Maingat na sinuri ni Elder Tao si Zhao Feng at bahagyang tumanggo. Talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon bilang ang pinaka-nakasisilaw na henyo ng spiritual race. Direkta siyang nakapasok sa rank 6, kamakailan ay nakapasok sa rank 7, at ngayon ay rank 8. Ang nasabing cultivation talent ay isang bagay na kahit ang mga miyembro ng spiritual race na may pinakamakapal na bloodline ay hindi maihahambing. Sa kabilang banda, kumislap ang mga mata ni Elder na mukhang demonyo. Ang Black Devil Peak ay nahahati sa dalawang partido. Ang partidong kinabibilangan ni Elder Tao ay nagnanais ng magandang relasyon sa spiritual race habang ang mukha ng demonyong partido ng Elder ay gustong lumala ang relasyon sa spiritual race at bumuo ng relasyon sa ibang paksayon. Zhao Feng, para basta-basta mong pumatay ng isang disipulo ng aking Black Devil Peak ay masyadong mapangahas sa iyo. Ang mukha ng demonyong Elder ay biglang pinuna si Zhao Feng, isang malakas na enerhiya na tumataas mula sa kanyang katawan. Noong unang panahon, noong unang dumating ang Spiritual Race Party, nagmungkahi siya ng laban sa pagtatangkang palalin ang relasyon sa pagitan ng party ni Elder Tao at ng Spiritual Race. Gayunpaman, sa huli,
lumabas si Zhao Wei nang wala sa oras at sinira ang kanyang mga plano. Gusto na niyang gamitin ang pagkakataong ito para parusahan ng malupit si Zhao Fang, sa gayo'y natamo ang matinding sama ng loob ng spiritual race at naabot ang kanyang layunin ng pareho. Elder, magsasalita muna ako tungkol sa ibang bagay. Ako ay napakabuting kapatid ni Zhao Wei, at habang naglalakbay ako sa Antian Zone, narinig ko na nawala siya, kaya sinimulan ko siyang hanapin. Binago ni Zhao Fang ang paksa. Zhao Wei. Nagulat ang mukha ng demonyong elder, at pagkatapos ay tumanggap siya ng sobrang simpatikong tono. Bagaman hindi siya nawala sa Black Devil Peak, labis pa rin kaming humihingi ng tawad. May nahanap ka ba? Halos hindi pa siya tapos magsalita nang tawagin ni Zhao Fang si Zhao Wei gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Ang tanawing ito ay nagbigay sa mukha ng demonyong elder ng isang medyo masamang takot. Paano makakalabas na buhay ang sinumang ipinadala sa Heavenly Demon Hall? Ako ay kinidnap ng mga disipulo ng Black Devil Peak. Agad na sabi ni Zhao Wei. Meron bang ganyan? Agad na napangiti si Elder Tao. Hindi niya akalain na ang Black Devil Peak ay kasangkot sa paggawa ng Zhao Wei na mawala. Kinailangan niyang imbestigahan ng mabuti ang bagay na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, inilabas ni Zhao Wei ang kanyang memory image, na inihayag kung paano siya kinidnap sa araw na iyon. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Personal na hahawakan ng Black Devil Peak ang dalawang ito at babayaran din ang spiritual race. Matuwid na idineklara ng mukha ng demonyong matanda. Dalawang ordinaryong Inner Peak disciples lang ito. Magpapadala siya ng mga tao para tapusin sila at tanggalin ang mga ebidensya. Bukod dito, alam ba ng mga elder ang Heavenly Demon Hall? Biglang sabi ni Zhao Fang na nakangiti. Ang Heavenly Demon Hall. Magkasabay na bulalas ng dalawang elder. Ang Heavenly Demon Hall ay isang paksayon kung saan lihim na nakipagrelasyon ang partido ng elder na mukha ng demonyo. Natural na alam niya ito, ngunit hindi niya akalain na malalaman din ni Zhao Fang ang tungkol sa Heavenly Demon Hall sa kanyang investigasyon. Natigilan si Elder Tao dahil kamakailan lang niya natuklasan na ang partido ng Elder na mukha ng demonyo ay nakikipag-usap sa ilang misteryosong paksayon na kilala bilang Heavenly Demon Hall. Ang katotohanan na ang partido ng Elder na mukha ng demonyo ay naging mas malakas kamakailan ay halos tiyak na dahil ang Heavenly Demon Hall na ito ay lihim na sumusuporta sa kanila, ngunit si Elder Tao ay hindi pa nakakapagbigay ng anumang partikular na impormasyon tungkol sa pangkat na ito. Kanina pa, habang hinahanap ko si Zhao Wei, nagkataon na nakatagpo ako ng isang larangan ng digmaan. Ang dalawang panig ng labanang ito ay ang Heavenly Demon Hall at ang Spacetime Sacred Land. Tumingin si Zhao Fang sa mukhang demonyo na elder habang dahan-dahan itong nagsasalita. Ang mukha ng demonyong elder ay may napakalungkot na ekspresyon. Matagal na silang nagtatrabaho sa Heavenly Demon Hall, kaya natural na naiintindihan niya kung paano kumilos ang paksayon na ito. Ang mga hamak na iyon ay talagang nang ahas na agawin ang mga inapo ng God ay mula sa Spacetime Sacred Land at nadiskubre sila. Tahimik na nagmura ang elder na mukhang demonyo. Kakasimula pa lang nila ng trade sa Heavenly Demon Hall. Sa susunod na ilang buwan, ibibigay ng Heavenly Demon Hall ang mga mapagkukunang ipinangako nila, ngunit ngayon, ang Heavenly Demon Hall ay halatang nahihirapan. Elder, mukhang nag-aalala ka sa pangkat na ito. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang sa mukha ng demonyong elder. Bago siya makatanggap ng tugon, nagpatuloy si Zhao Fang. Ang Heavenly Demon Hall ay sobrang abnormal at maraming eksperto, ngunit sa huli, ipinadala ng Spacetime God ang kanyang kapangyarihan sa kalawakan upang bumaba, na nagtatapos sa lahat. Sa ngayon, ang Heavenly Demon Hall ay natalo na. Parehong nanginig ang mga elder sa mga salitang ito. Hindi ko akalain na ang Heavenly Demon Hall na ito ay talagang sasaktan ang Spacetime Sacred Land at maging dahilan upang kumilos ang Spacetime God. Si Elder Tao ay napuno ng kawalang paniwala, ngunit sa lublob niya ay tuwang-tuwa siya. Ang pagkawala ng Heavenly Demon Hall ang pinakamagandang resulta para sa kanya. Sa kabilang banda, ang mukha ng demonyong Elder ay may maamong ekspresyon at hindi umimik. Ang Spacetime God ay namagitan at ang Heavenly Demon Hall ay natalo. Sa kanyang pananaw, tiyak na dinurog ang Heavenly Demon Hall hanggang sa mga latak na lang ang natitira. Mga elder, may iba pa akong dapat asikasuhin at dapat akong magpaalam.
Tumingin si Zhao Fang sa mukha ng demonyong elder at nginisyan bago nagpaalam. Ang mukha ng demonyong elder ay nakatanggap ng matinding pag-iisip at wala sa mood na makipagtalo kay Zhao Fang tungkol sa kanyang mga aksyon sa Black Devil Peak. Zhao Fang, kung magkakaroon ka ng pagkakataong makabalik muli, pakikitunguhan ka ng Black Devil Peak ng buong kabaitan. Masayang sabi ni Elder Tao. Ang hitsura ni Zhao Fang ay nagdala sa kanya ng pinakamagagandang balita. Kunyon, alis na tayo. Pagkatapos umalis sa bulwagan, kinausap ni Zhao Fang ang nag-aalala at balis ang Kunyon. Pwede na tayong umalis. Medyo nahirapan si Kunyon na paniwalaan na sa wakas ay makakatakas siya sa Black Devil Peak. Masyadong mababa ang cultivation ni Kunyon, kaya para makatipid ng oras, inilagay siya ni Zhao Fang sa panloob na dimensyon ng space-time robe. Kahit na si Kunyon ay may anumang mga disenyo sa space-time robe, siya ay masyadong mahina para kumilos sa mga ito, kaya hindi nag-alala si Zhao Fang. Nang makaalis si Zhao Fang sa Black Devil Peak, agad siyang tumalikod. Kayong dalawa ay hindi papayagang makatakas. Isinaaktibo ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata at nagsimulang maghanap sa Black Devil Peak. Mabilis niyang natagpuan ang True God Cloudbreaker at Young Master Hai. Ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata upang palihim na mag-iwan ng marka sa kanilang mga katawan. Kailangang matanto ng isa na ang soul intent ni Zhao Fang ay umabot na sa pinakamataas na rank 8, kaya nabigo silang dalawa na makapansin ng kakaiba. Matapos gawin ito, naghanda si Zhao Fang na umalis, ngunit biglang naramdaman ng kanyang god spiritual eye na dalawang ancient gods ang papalapit sa Black Devil Peak, at ang kanilang target ay tila siya. Siya yon. Isang matangkad at matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang kanyang mukha ay medyo mapatla, nakatingin sa kalapit na Zhao Fang. Siya ang Zhao Fang na hinahanap ni Lord Wuang. Ang isa pang individual, isang matapang na babae na nakasuot ng mapusyaw na berde, ay maingat na sinuri si Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 1353. Giant God Hall. Tulad ng inaasahan ni Zhao Fang, nagsimulang lumapit sa kanya ang dalawang ancient god. Nagkatitigan ang magkabilang panig, maingat na sinusuri ng malaking lalaki at ng matapang na babae si Zhao Fang. Anong marangal na gawain ang napunta sa inyong dalawa? Si Zhao Fang ay dumiretso sa punto. Mukhang hindi pa siya gaanong kilala ng dalawang ito, pero siya ang taong hinahanap nila. Nagdulot ito ng pagkalito kay Zhao Fang. Ang good sir ba na ito ay si Zhao Fang? Tanong ng matipunong lalaki. Oo, paninindigan ni Zhao Fang. Alam ng dalawa ang kanyang pangalan ngunit hindi siya nakilala. Malamang na ang ibig sabihin nito ay hindi sila mula sa Zilling Zone o Antian Zone. Dapat nasa iyo ang Ancient God Seal. Ibigay mo sa amin. Sabi ng maskuladong lalaki. Kasabay nito, ang isang nanginginig na bloodline pressure na lumabas sa kanyang katawan. Kahit si Zhao Fang ay hindi hinulaan ang pag-unlad na ito, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Napakalakas ng sinaunang bloodline. Naalarma si Zhao Fang. Talagang napakataas ng ranggo ng sinaunang bloodline ng lalaking ito. Hindi matukoy ni Zhao Fang mula sa mga panlabas na katangian ng lalaki kung aling bloodline ito. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nakita ni Zhao Fang na napakapamilyar ng bloodline na ito, na para bang nakatagpo niya ito noon. Akin ang bagay na iyon. Nanlamig ang mukha ni Zhao Fang habang inilalabas niya ang sarili niyang steady at composed aura. Hanggang ngayon, tanging ang Ancient God Black Heaven lang ang nakakaalam ng pangalan ng Ancient God Seal, at nahuhumaling siya sa pagsisikap na maibalik ito. Ang dalawang ito ay dumating din upang kunin ang Ancient God Seal, na naging dahilan upang mag-isip si Zhao Fang na maaaring sila ay kabilang sa pangkat ng Ancient God Black Heaven. Bukod dito, silang dalawa ay rank 8 ancient gods na may malalakas na bloodline at abnormal na lakas. Ngunit si Zhao Fang ay dumaan din sa isang napakalaking pagbabago. Kahit na ang dalawang ito ay atakihin siya ng magkasama, hindi siya matatakot. Bilang karagdagan, ang dalawang ito ay hindi katulad ng Ancient God Black Heaven, na agad na sumalakay kay Zhao Fang, kaya nagpa siya si Zhao Fang na hawakan ang kanyang kamay sa ngayon. Ngunit kung sinimulan nila siyang salakayin, hindi siya magiging magalang. Boom! Naglabas si Zhao Fang ng enerhiya na hindi mas mahina kaysa sa maskuladong lalaki.
Ito ay dahil nilinang niya ang Chaos Heaven Void Origin Technique at naintindihan niya ang maraming iba't ibang uri ng intent energy. Ito ay dahil din sa personal na nasaksihan ni Zhao Feng ang divine power ng isang kalahating hakbang na God Lord, at isang God. Ang puso ni Zhao Feng ay nahasa at ang kanyang isip ay lumawak. Siya ngayon ay walang takot at may kakayahang sumulong ng buong tapang. Ang aura at ugali ni Zhao Feng ay bumulaga sa dalawang magkasama. Ang taong ito ay hindi simple. Tahimik na sabi ng matipunong lalaki. Sugatan siya ngayon, kaya sa isang tunggalian, baka hindi siya manalo. Ipinapayo kong ibalik mo ito sa amin. Ang divine artifact na ito ay walang silbi para sa iyo at maaaring magdala pa ng nakamamatay na kalamidad sa iyong ulo. Bukod dito, kung mayroon kang anumang mga kahilingan, maaari mong sabihin ang mga ito. Nirelax ng matipunong lalaki ang kanyang kinatatayuan at pinigilan ang kanyang lakas. Bakit gusto mo ang Ancient God Seal? Binigay ni Zhao Feng ang kanyang tanong. Sa totoo lang, ang Ancient God Seal ay talagang hindi gaanong kapakipakinabang para kay Zhao Feng. Bukod dito, hinanggad ng pangkat ng Ancient God Black Heaven ang Ancient God Seal. Noong nakaraan, sa sitwasyong ito, malamang na ibinigay ito ni Zhao Feng kapalit ng ibang benepisyo. Ngunit ngayon na si Zhao Feng ay pumasok na sa spiritual race at umabot sa antas ng rank 8 Ancient God, wala siyang gaanong kinatatakutan. Kaya, natagpuan ni Zhao Feng ang kanyang sarili na mas interesado sa lihim ng sinaunang God Seal. Ito. Medyo nag-aalangan ang matipunong lalaki. Alam niya ang kaunti tungkol sa Ancient God Seal, ngunit hindi niya maibibigay ang impormasyong ito sa isang tagalabas. Tama na, Zhao Feng. Sumama ka sa amin sa Giant God Hall. Magagawa mo ang iyong desisyon kapag nakarating ka na doon. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagsalita ang bimang at buxom na babae. Kung sasama ako sa iyo sa Giant God Hall, kailangan kong gawin ang lahat ng hinihiling mo sa akin. Ngumisi si Zhao Feng. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa Giant God Hall, ngunit dapat itong maging isang pick 4-star faction. Masyadong mapanganib ang pagpasok ni Zhao Feng ng mag-isa. Pumunta ako sa utos ni Lord Wuang na imbitahan ka doon. Tinitiyak ko na hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iyong buhay kung pupunta ka sa Giant God Hall. Naging solemn na ang ekspresyon ng matambok na babae. Lord Wuang. Nagulat si Zhao Feng. Ang pangalang ito ay natural na nagpaisip sa kanya tungkol kay Xin Wuang. Alam ni Zhao Feng na ang hitsura ng God Corp sa Continent Zone ay masalimuot na nauugnay kay Xin Wuang. At sa isang tiyak na antas, masasabi ng isang tao na nakuha ni Zhao Feng ang Ancient God Seal mula kay Xin Wuang. Sa oras na ito, ang mataba na babae ay naglabas ng isang Square Jade Token, na agad na nagsimulang lumiwanag sa puting liwanag. Ang liwanag na ito ay napalitan ng translucent na screen, at isang malaki at makapangyarihang figure ang unti-unting lumitaw sa screen. Bagamat medyo nagbago ang kanyang tindig, ang kanyang hitsura ay katulad pa rin ng Xin Wuang na dating bago ni Zhao Feng. Zhao Feng, kung gusto mo, pumunta ka at bisitahin ang Giant God Hall. Biglang sinabi ng Xin Wuang sa screen ang mga salitang ito, at pagkatapos ay nawala ang screen. Bagamat ito lang ang sinabi niya, naramdaman ni Zhao Feng na gustong sabihin pa ni Xin Wuang, ngunit hindi ito maginhawa para sa kanya na gawin iyon. Sa sandaling ito, muling pinalaki ni Zhao Feng ang pares. Malamang silang dalawa ay kabilang sa Giant God Hall, ngunit ang kanilang mga saloobin kay Zhao Feng ay medyo naiiba sa isa't isa. Dumating ang matapang na babae sa utos ni Xin Wuang, ngunit hindi niya alam kung ano ang sitwasyon ng lalaki. Magkaiba ang ugali ng dalawang ito, ngunit pareho silang nandito para sa Ancient God Seal. Kung hindi ako pupunta, patuloy nila akong guluhin. Bukod dito, tila may koneksyon sila kay Xin Wuang. Matapos pag-isipan ang mga bagay-bagay, nagpasya si Zhao Feng na pumunta sa Giant God Hall. Pagkatapos ng lahat, bago umalis sa Continent Zone, binigyan siya ni Xin Wuang ng napakamahal na Tribulation Lightning God Crystals at nag-alok din kay Zhao Feng ng clue para mahanap ang kinaroroonan ni Liu Qingxen. Sa madaling salita, pinakitunguhan ni Xin Wuang si Zhao Feng ng mabait. Bukod dito, ang makita ang isang kakilala mula sa Continent Zone sa Ancient Desolate Realm of Gods ay isang bagay na dapat ikasaya. Sige.
Sasama ako sayo. Sumang-ayon si Zhao Feng. Kung gayon, umalis tayo kaagad. Bahagyang napangiti ang matapang na babae. Sandali lang. May isa pa akong dapat asikasuhin. Napatingin si Zhao Feng sa Black Devil Peak at sinabing, anong balak mo? Dadalhin ka lang namin sa Giant God Hall, wala nang iba. Ngumisi ang matipunong lalaki. Naniniwala siya na si Zhao Feng ay miyembro ng Black Devil Peak at, nag-aalala para sa sarili niyang kaligtasan, nagpaplanong magsama ng ilang kaibigan. Hindi. Hayaan mo muna akong pumatay ng 2 tao. Biglang tumawa si Zhao Feng, dahilan para manginig silang dalawa. Whoosh! 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 Pagkatapos ay umalis si Zhao Feng at ang pares ng Ancient Gods sa Black Devil Peak. Sa loob ng Black Devil Peak. Umalis na ba sila? Mahinang ungol ni Elder Tao. 3 Ancient Gods na nagdaraos ng pulong sa perimeter ng Black Devil Peak ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga Elder nito. Sa kabutihang palad, ang 3 Ancient Gods na ito ay tila nagkaroon ng ibang mga gawain at umalis pagkatapos magpalitan ng ilang mga salita, na nagpapahintulot sa mga miyembro ng upper echelon ng Black Devil Peak na makahinga ng maluwag. Ang enerhiya ng bloodline ng Ancient God ay tila sa Giant God Race. Sabi ng isang maputi ang buhok. Ang Giant God Race. Hindi ba sila extinct? Gulat na tanong ni Elder Tao. Hindi ganoon kadaling paksain ang isang lahi, lalo na ang isang kasing lakas ng isang iyon. Matapos makalayo mula sa Black Devil Peak, ang 3 Ancient Gods ay nagtago sa kanilang sarili sa isang madilim na lambak. Ang mga taong gusto mong patayin ay dapat na mga miyembro ng Black Devil Peak, ngunit ano ang layunin ng pagtatago dito? Tanong ng matipunong lalaki. Hindi sumagot si Zhao Feng, ngunit ang kanyang kaliwang mata ay nagsimulang tumibok ng malakas na soul energy. Ilang sandali pa, malabo niyang naramdaman sa pamamagitan ng markang inilagay niya sa katawan ni True God Cloudbreaker kung ano ang kasalukuyang paligid niya. Napakalakas ng soul energy. Medyo natigilan ang matipunong lalaki. Ang cultivation ni Zhao Feng ay malinaw na mas mahina kaysa sa kanila, ngunit ang kanyang soul intent ay mas malakas. Ipare sa kanyang misteryosong eye bloodline, malamang na siya ay isang mabigat na manlalaban. Mio. Sa sandaling ito, ang maliit na pas ang magnanakaw ay tumalon mula sa interspatial na dimensyon at papunta sa balikat ni Zhao Feng. Napakakakaibang pusa. Agad na tinitigan ng matambok na babae ang munting pas ang magnanakaw. Ang panlabas na anyo ng maliit na magnanakaw na pusa ay ibang-iba sa ordinaryong pusa. Ang katawan nito ay malusog at maayos, na nagbibigay ng impresyon na ang katawan nito ay ganap na nabuo. Samantala, ang payat nitong tainga at buntot ay nagmistulang isang espiritu. Ang pinakakakaiba sa lahat ay ang iba't ibang masalimuot na silveron at mga karakter sa katawan ng maliit na magnanakaw na pusa, na hindi maintindihan ng normal na tao. Ang munting pas ang magnanakaw ay maingat na tumitig sa 2 miyembro ng Giant God Hall. Pagkaraan ng ilang sandali, ang soul energy na nagmumula sa katawan ni Zhao Feng ay biglang naglaho na para bang siya ay namatay. Ang maliit na pas ang magnanakaw lamang ang nakaunawa na ang paningin ni Zhao Feng ay napakalayo na ngayon. Sa tirahan ng True God Cloudbreaker. Ngayong isa na akong core disciple, iba na talaga ang pagtrato. Ang 7 Reincarnation Blood Essence Pill na ito ay makakatulong sa akin na patatagin ang aking cultivation at isulong ang aking sigla. Inubos ng True God Cloudbreaker ang translucent red pill sa kanyang kamay. Ngunit sa sandaling ito, isang panaginip na pilak na mata na kasing laki ng kamao ang lumitaw sa kanyang ulo, na lumulutang sa hangin. Biglang, isang nagyayelong asol na sinag ng liwanag ang lumabas mula rito. Whoosh! Whoosh! Ang bughaw na sinag ng liwanag na ito ay tumagos sa kaluluwa ni True God Cloudbreaker, na agad na nagpalamig sa kanyang mga proseso ng pag-iisip. Ilang sandali pa, nilipol nito ang kanyang kaluluwa. Matapos gawin ito, naglaho ang panaginip na pilak na mata. Gumamit si Zhao Feng ng napakakaunting lakas sa pagpatay sa True God Cloudbreaker, at ginawa niya ito ng palihim, tinitiyak na hindi siya matuklasan. Ang pagpatay sa True God Cloudbreaker ay napakasimple, ngunit kung susubukan kong direktang patayin si Young Master Hai, maaaring matuklasan ako. Gayunpaman, dapat siyang nasa gitna ng paglilinang.
Sa isa pang bahay, si Young Master Hai ay nasa kalagitnaan ng pagsisikap na maunawaan ang isang napakataas na antas ng diskarte sa linya ng mata ng Star. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na may mahinang liwanag, malinaw na nasa gitna ng pagtulad sa eye bloodline technique na ito, gayunpaman, ang kanyang mukha ay lubhang hindi magandang tingnan. Ang paglilinang ng eye bloodline technique na ito ay malamang na hindi masyadong maayos, at nakaranas siya ng ilang uri ng kahirapan. Buzz. Isang malapilak na mata ang lumitaw sa likuran niya. Karaniwang mapapansin ito ni Young Master Hai, ngunit siya ay nasa kalagitnaan ng paglilinang ng isang eye bloodline technique, at ang kanyang isip ay lubhang hindi naaayos. Flame Soul Devil Eye. Bumaba ang isang nakakapasong mainit na enerhiya ng ilusyon. Sa isang iglap, ang mukha ni Young Master Hai ay naging mabagsik at nakakatakot, at ang mga patak ng dugo ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang mapangarapan na silver eye ay naglaho. Sa isang kuweba, lumitaw ang isang panaginip na pilak na kinang sa kulay abong kaliwang mata ni Zhao Fang. Ano ang nangyayari? Ang matipunong lalaki ay labis na nalilito habang pinagmamasdan niya ang kalagayan ni Zhao Fang. Siya ay bihasa sa soul daw at maaaring umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kumikislap ng kakaibang liwanag ang mata ng babaeng matambok. Maaari na tayong umalis, sabi ni Zhao Fang. Bagamat hindi niya binigyan ng direktang nakamamatay na suntok si Young Master Hai, ginamit ni Zhao Fang ang kanyang pinakamapanganib na illusion ay bloodline technique. Ang Flame Soul Devil Eye ay parehong nakakasakit at nakakalito na pamamaraan ng ilusyon. Si Zhao Fang ay sumanib din sa enerhiya na maaaring maghanap at umatake sa mga kahinaan sa isip ng isang tao. Sa pinakamagandang kaso, ang matamaan ng eye bloodline technique na ito habang naglilinang ay magdudulot sa isang tao na sakta ng mga pusong demonyo sa natitirang bahagi ng kanilang buhay at magiging walang kakayanang sumulong pa sa paglilinang. Sa pinakamasamang kaso, ang kaluluwa ay lilipulin. Ang matipunong lalaki at matapang na babae ay tumingin ng malalim kay Zhao Fang. Sinabi ni Zhao Fang kanina na kailangan niyang patayin ang 2 tao ng Black Devil Peak bago umalis. Ngayong sinasabi niyang pwede na silang umalis, hindi ba ibig sabihin noon ay napatay na niya ang 2? Bagamat medyo mahirap paniwalaan, ang bagay na ito ay naging sanhi ng pag-iingat ng mag-asawa kay Zhao Fang. Hindi nagtagal pagkatapos umalis ang 3, dumating ang balita mula sa Black Devil Peak na, habang naglilinang si Young Master Hai, ang kanyang kaluluwa ay sumabog, na nagresulta sa kanyang kamatayan.